Hello mga kabokals. Ayan, so balik Deca Brown, usapan na naman tayo. Ayan, so nag-decide na ako mga kabokals na pagpahingahin na muna sila. So pupurgahin natin and then mag bacterial flushing tayo. Parang ano lang, i-kickstart natin sila kasi mga kabokals wala ano talaga, hindi na talaga nagpo-produce. Ito yung collection ko kahapon, 2, 4, 6, 7, 7. Tapos ngayon nakakuha na ako ng 3. Ayan, so sayang lang kasi pinapakain natin na layer feeds. So i-kickstart natin sila. Anyway, kasi lugo na lugo mga kabokals. Ayan, no? Nakita niyo ba yung ano? Yung mga balahibo nila, ayan, no? Lugo na lugon kasi. Yan. So pagpahingahin muna natin sila. Kahit mga isang buwan kasi magpapahinga mahigit. Ito, grabe lugo na ito mga kabokals, oh. Yan. Isa rin po kasi sa dahilan niya kung bakit ang manok humihinto sa pag-itlog, yung lugo nila. Yan, kasi kailangan din po nila yung nutrition na nakukuha nila sa pagkain nila para magpalit ng balahibo. So ganun po gagawin natin ngayon para din maipahinga sila at mas matagal pa nating mapakinabangan. And then from there, pag na-condition na natin, diyan kukuha tayo ng mga breeders pa uli kasi may 6 na tayo doon. Pag na-condition na natin, natapos na yung bacterial flushing, pagpupurga, and then tapos na yung lugo nila, makapipili na tayo ng mga pwede nating gawing breeders pa uli, mga karagdagan. So yun ang ano. And hindi na muna natin sila i-layer feeds, ilalagay muna natin sila sa darak sa mais, and then nandiyan na yung chopper ko, mag-a-add na tayo ng Madre de Agua sa kanilang darak sa mais para din makamura tayo kasi wala po silang production for more than a month. Kaya ibababa natin sila sa darak sa mais with Madre de Agua. Yung vitamins continuous pa rin, yung vitamins na pula continuous pa rin po yun, para lang makaano sila, mag molting muna sila. Ayan, kasi useless naman po napakainin natin sila ng layer feeds kung pinahinto nga natin sa pag-itlog at hinayaan po natin magpalit muna ng balahibo. Kaya ilalagay muna natin sila sa darak sa mais at Madre de Agua. Damay na itong dalawang dumalaga natin, idadamay na natin yan para sabay condition na rin sila. So ang gagawin natin pamburga ay yung water soluble, yung hinahalo sa tubig. So ito, tatanggalin natin yung mga tubig, tatanggalin natin yan, uuhawin natin sila mga kabokals. Ngayon po'y umaga, uuhawin natin sila, hindi natin sila pakakainin. Yan, ha, tatawag natin lahat ng kanilang mga kainuman. Hugasan ko na rin mamaya. Yan, walang tubig, walang pagkain maghapon. Mamaya na natin sila papainumin hapon para uhaw na uhaw. And then yung papainom natin, mayroon pong pampurga yun. And then hindi natin sila pakakainin overnight, bukas na sila kakain. Ayan, yan pong gagawin natin. Ito, style ko lang to mga kabokals, ha. Alam ko marami pong ibang pamamaraan, pero ito po yung akin. Ito po yung akin. Ayan, importante po kasi pag nagpupurga tayo ay wala pong kinain ng manok and hindi natin pakakainin. Ayan, kaya sa tubig natin ilalagay mamayang hapon para uhaw na uhaw sila, para maubos nila yung tubig na may pampurga. Ayan, at may nababalahong motor. Ayan, taob muna, taob muna lahat. Ayan. Wala mga kabokals, kailangan natin talagang pahintuin at recondition. Hindi na pag pinilit kasi natin, i-booster natin, babombahin natin ng layer feeds, yung itlog na may bibigay nila, baka kulang pa doon sa ginastos natin. So might as well pagpahingahin na natin sila kasi yun ang hinihingi ng katawan nila. Kita naman sa katawan nila na lugo na lugon. Ano na yan, kumbaga katawan nila ang nagdidikta niyan, Anyway, pagkatapos naman po ng lugon yan, pagpalit sila ng balahibo, babalik po yan sa laying stage, dahil ano pala naman to, wala pang magdadalawang taon pala naman sila. Yan, para yung katawan nila ay makapagpahinga rin.
Kasi ano rin yan, kumbaga syempre yung pagpuproduce ng itlog masyado ring nakaka-drain ng katawan nila yan. Araw-araw ba naman sila nangingitlog eh. Ito, grabe lugo na ito mga kabokals. Yan. Ito lang po yung ano, yung kasi hindi naman tayo gumagamit ng automatic feeder, hindi rin tayo gumagamit ng automatic drinker. Gawa ng wet feeding po ang ating sistema eh. Wet feeding po tayo kaya ganyan ang ating sistema. Ayan. So, amaya, papainumin natin sila ng may pampurga. So ngayon, ganyan lang muna. Wala tayong ibibigay na kahit na ano. Ngayon po'y umaga. Mamayang hapon na sila mga bandang alas 3. Papainumin para uhaw na uhaw. And then hindi ko na pakakainin yan hanggang bukas na ang kain nila uli umaga. Ayan. Ayan, sisilip sila ng konti. Kaya lang, syempre, limitado tayo. Hanggang dito lang sila. Ayan, sa chickens. Ayan. Yan po yung mga layers ko. Ayan. Mga langaw busters. Ay, kumakain lang. So, kaya tingnan nyo, wala masyadong langaw sa ilalim. Inuubos nila yun. Wala masyadong, wala amoy. Kasi yung ano yun, yung kusot. Nalagyan ko ng kusot. Oo. Hindi na pala natin kahapon. Ayan mga kabokas ha, kay ma'am na nanggaling. Walang masyadong amoy. Diba? Wala masyadong walang langaw. Oh, diba? Effective yung ating langaw busters. Ayan. Tapos may mga tanim ako ng ano, saging-saging, mga fruit bearing. Andito yung baboy ko. Ayun, yun ang cute. Oo. Tapos yung mga kambing ko, sa kabila, makikita nyo. Nakakawala doon sa kabila. Ayan, so ano ba plano nyo sa lote nyo kung ano? Bakasyonan? Wala pa sir, pinag-iisipan pa. Oo, marami kayong magagawa ron. Ayan sila. Oo, mga fruit bearing trees. Oo. Saka habang tumatagal yung sir, tumataas ang value. Maganda niya, makatulad kay Sir Erwin. Oo. Sino ba sir? Ito 400 kulang. Gabang ng langaw eh. Galing yan. Napakabilis, kahit lumilipad uli. Ayan, tignan nila yung ating mga langaw busters. Hindi ba? Walang langaw. Effective yan. Tapos ang nagpapa, ano naman ng amoy, yung kusot. Yung kusot. Oo, yung kusot ng coco lumber. Tambak lang ng tambak. Tapos, pag makapal na siya, sinasako ko na yan, pwede na mag-fertilizer. Kaya walang tapon, walang... Ayan mga kabokals, so tayo nagbabalik sa ating manukan. Yan, maraming salamat kay Sir Erickson, Ma'am Carmela at kay Nathan sa pag-avail po ng isang lote dito sa may phase 3. Ayan, so nag-sign in contract na po sila. Nanggaling sila sa office, nag-down payment na secure na nila yung kanilang loteng napili. Yeah, maraming salamat po and welcome po sa Barangay Tukol, San Rafael, Bulacan. So doon po sa nagnanais mga kabokals, marami pa po tayo available sa phase 3 ha. PM lang po sa Kabokals Farmer Facebook page. Ayan, so tayo magpupurga na nga. So hindi natin sila pinakain na umaga, hindi natin pinainom. Para ngayon po, hapon ay uhaw-uhaw sila. So ito po, para po hindi po masayang yung ating pampurga, since padadaan na sa tubig, bibilangin natin kung ilang ganito po yung nandito lahat. And then ito po ang ipasasalok natin sa tubig na ilalagay natin sa balde. And then yung natitiplahan natin ng pampurga para po saktong-sakto, wala po masasayang. Ayan mga kabokals, so 39 po lahat ang kailangan natin, 39 na ganito. So tayo po isasalok, kukuha tayo ng tubig. Ito po ipasasalok natin, 39 na ganito. Ayan mga kabokals, so 39 diba? Ito. So pasasalok natin yung inuman niya para pang pang measure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
8, 14, 9. Ayan mga kabokals. Yan, sakto yan. Ayan mga kabokals, so lalagyan natin siya ng, or nilalagyan ko na siya ng powder na pampurga. Nilagyan natin siya ng 5 sachet dito sa balde. 5 sachet ngayon. Ayan. 5. Ayan mga kabokals, ayan yan. 5 sachet yan. Gawin natin. Kaya pampurga yan mga kabokals ha. Haluin natin mabuti. And hindi natin sila pakakainin. Yan, hindi natin sila pakakainin. Bakit ba hindi natin sila pakakainin? Baka masobran. Hindi. Ano po yan? Yung bituka po kayong bituka kasi nila para malinis na malinis. So walang ibang laman. And then ito papasok po ito. Para talagang mapatay niya yung mga bulati sa loob, mga parasitiko. Hindi na naman kasi bulati ang problema naman yung mga parasitiko pang iba yan. So yun, para mapatay talaga niyang ating pamurga. And then bukas natin sila pakakainin, darak sa mais na. So bibiglayin natin sila para totally din huminto na yung ibang nag-egg kasi sayang din yung itlog eh. Hindi natin magagamit yan habang nag-bacterial flushing sila kasi naka-antibiotic sila. Para totally tumigil na sila. And sunod nito is yung bacterial flushing, mag-antibiotic tayo para malinis yung kanilang sistema. And then tuloy lang po tayo sa darak sa mais, siguro hanggang 2 weeks. Depende po sa itsura ng balahibo nila. Pagka nakikita kong medyo tumutubo na yung balahibo nila, o pwede na tayong pwede natin sundutan ulit ng layer feed. Pero sa ngayon, talagang lugo na lugo, naglalagas. Lang muna sila. Ilalagay lang muna sila sa darak sa mais para hindi rin po masayang yung layer feeds kasi sobrang mahal. And then hindi naman po tumatalab. Yun naman pong darak sa mais na ilalagay natin is may vitamins pa naman yun. And then yun nga, mag-chop na tayo ng Madre de Agua. Sasamahan na natin ng chop Madre de Agua. Yung ating ipakain sa kanila. Kaya so, ito lang ang kanilang intake ngayon. Wala silang ibang kakainin. And may ilaw naman tayo. So, kahit sa gabi, inom yung mga yan. Ganyan lang po sistema ng pagpapainom natin mga kabokal. After natin magpakain, ito tubig naman yung nilalagay natin. Ganun lang po yun. And then bago tayo magpakain, tapon ng tubig, nilagay ng pakain. Twice a day naman po pagpakain ng mga layer ng manok. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yan, dito sa mga hindi nakakalam, iba po ang feeding ratio ng layer sa kanyang broiler mga kabokals ha. Ito 110 to 115 grams per hen per day lang po ang dapat na ipapakain natin sa kanila. Hindi po tayo dapat kumobra doon. Ang dahilan po nun, pag sumobra tayo sa pakain, sobra po sila tataba, magkakaroon sila ng sapola sa puwet, yung taba sa puwet. Kakaroon po ng problema or hindi po mangingitlog ang manok pag kami sapola. Yan, isa po yun ha. And then, siyempre yung gastos, yung expenses natin. So, sobra tayo sa gasto sa pakain pag sumobra tayo sa 115 grams per hen. Yun po yung pangalawang dahilan doon. So, hindi po kumababad ang pagkain ng layer na manok. Is mangingitlog sila na mangingitlog mga kabokals. Kasi ang mga layer na manok po, once a day lang po nangingitlog yan. Yung iba nga po lumalaksaw pa, hindi everyday, lumalaksaw pa yan. Pero, yung ganito klase manok,
mas marami sa kanila yung everyday na nangingitlog. So, hindi po kung babara natin ang pagkain yan, lalakas po mga itlog, hindi po. Ano po yun? Unang-una malulugi na po kayo, and then yun nga, tataba yung manok, magkakaroon ng sapola, lalo pong hindi mangitlog pagka nagkaroon ng sapola, and malulugi kayo sa gastos sa pagkain. Yung broiler na patabain na kinakatay, yung 45 days, yung nabibili sa palengke, yun po yung binababaran ng pagkain. Babad talagang pagkain ng mga kabokals kasi nga hinahabol yung 30 days. Ngayon 30 days, yung iba nga parang 28 days lang katay na. Yun po kasi ang hinahabol nila na maabot yung mahigit 1 kilo sa live weight in the span of 28 days to 30 days. Kaya ang broiler po talagang babad ang pagkain yan. Kaya tinawag po siyang 45 days. Kasi 45 days talagang ano na yan. Dapat benta na talaga yan. Maximum na yon yung 45 days. Pero yun nga, ngayon po, as early as 28 to 30 days po, ganun po katindi yung mga feeds na ginagamit ngayon. Na-harvest na po sa ganun kaaga yung mga broiler. Yan. So ito, walang sayang kasi sukat na sukat. Sinukat natin. Yung paporga natin, hindi masasayang. And then abangan nyo mga kabokals, yung susunod dito is yung ating bacterial flushing na gagawin. Kaya papakita ko rin sa inyo. Ito naman po yung mga pamamaraan ko lang, hindi po tayo eksperto ha. Hindi po tayo veterinaryo, hindi tayo eksperto. Ito po yung sarili kong pamamaraan na aking po ibinabahagi sa inyo. Yan sila mga kabokals. Yan ha. Tubig lang. So hindi natin sila pakakainin. Yan naman po, wala namang ano yan. Hindi naman po makakasama sa kanila yan. Kahit isang araw po natin hindi pinakain, wala po problema yan. Ano naman po ito? May reason po kaya natin ginagawa. Hindi naman po natin sila minamaltrato. May reason kaya natin sila ginugutom. Para din naman po sa kanilang ikagaganda yung ating ginagawa. Hindi naman po tayo nagtitrip lang na hindi natin sila pakakainin. Yan, so eto naman, bukas ay kakain na sila. Ito, grabe lugo nito mga kabokals, oh. Grabe lugo, no. Yan po yung sinasabi ko. Talagang ano, kailangan natin silang pagpahingahin and then makarecover muna sa kanilang molting season. Yan. Napaganda ng epekto niya mga kabokals. Malinis na malinis yung kanilang bituka and then papasukan natin ng pampurga na nasa tubig. The same time parang kine-cleanse natin yung kanilang mga bituka. Ganyan pong mangyayari niyan. Again, hindi po ako eksperto ha. Hindi naman natin kailangan maging eksperto para hindi po natin maisip yun. Siyempre, malinis ang bituka. Ano ba mangyayari? Malinis ang bituka, papasukan mo ng tubig na may pampurga. Hindi siyempre mapa-flush out po lahat ng mga parasitiko na nasa kanyang bituka. Diba? Hindi naman natin kailangan maging eksperto para malaman natin yun. Ayan po. So, abangan nyo mga kabokals. Yung susunod na ipapakita ko dito sa ating mga decal brown ay kung paano po tayo mag-antibacterial flushing or mag-bacterial flushing. Yan po ang ating susunod na segment na episode patungkol po dito sa ating mga decal brown. Yan, and then yung ating mga langaw busters mga kabokals. So ito, isa pong patunay mga kabokals ha. Yan kila Ma'am Carmela na po nang galing, yung ating viewer na bisita natin kanina. Diba? Wala pong masyadong langaw at wala pong mabahong amoy. Sa kanila na po nang galing yon, hindi po sa akin. Diba? So isa pong patunay na ito pong ating sistema na ginagawa ay gumagana mga kabokals. May positibong resulta yung ating mga langaw busters at yung ating nilalagay na kusot sa ilalim ng ating manukan. Diba? Ayan. Ayan po. Ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong pagsama.
Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay and sa lahat po ng mga solid kabokals, mga silent viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Siyempre sa ating kaibigan po, Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, so muli ito ang inyong kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa ating kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!